first Sunday of 2021. Diba? So, salamat sa Panginoon for His faithfulness, for guiding us sa mga nakaraang panahon. Of course, I'm sure na maraming tao are looking forward to the new year. Diba? Maraming naganap sa atin sa loob ng mahabang panahon in 2020. In fact, karamihan sa atin, gusto natin ng panibagong simula. Nalalarawan yan doon sa ating awitin sa pamaskong awitin na may connection sa New Year. Bagong taon ay magbagong buhay. So, people are expecting that something new will happen. Tapos meron pa nga kasabihan na, keep your fingers crossed. Ibig sabihin, hope for the best. Pero saan ba nanggagaling ang panibagong buhay? Saan nanggagaling ang totoong pag-asa? Di ba? Kailangan ibalik tayo ng Panginoon doon sa tamang focus. Dahil hindi po ito nakukuha sa pagpapalit ng kalendaryo. Di ba? Bagamat tayo being creatures of time, kailangan natin yon because we are bounded by time. Kailangan nating maisip na nagpalit na ang taon. Lumipas ang 12 months and then it's another year. Pero kahit magpalit ka ng kalendaryo, kadugtong lang itong 2 days ago. Diba? So, hindi pa rin siya ang sagot. Kahit ang mga tao, magsuot ng polka dots o magtatalon, it doesn't have any effect kung tutuusin. So, yung mga well wishes, gusto natin binabati tayo. Have a prosperous and happy New Year. Maganda yun sapagkat that helps to encourage all of us. But the reality is, hindi natin alam ang ating hinaharap. But one thing is sure, we might not know what the future holds, but we know the God who holds our future. At yun ang pinakamasarap sa lahat. Sapagkat ito ang binibigay ng Diyos na pag-asa sa atin because in the Bible, He is called as a God of hope. Sana in this 2021, ibalik ng Panginoon ang ating tamang attention at focus sa Kanya. More than to anyone or to anything else. And so we've entitled this message, Hope for 2021 and Beyond. Ang pag-asa natin sa taong ito at higit pa. And may the Lord bless and remind us in our short time to study His Word. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat totoong kayo po ang aming pag-asa sa lahat ng bagay. Maraming mga bagay beyond our control. And yet you have proven time and time again that you have never failed your people, you have never broken your promises, you have been true and faithful to us. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat hindi niyo pinabayaan yung mga anak sa nakaraang taon. Marahil may mga dinaanan kami mga difficulties, and yet sa gitna noon ay kasama namin kayo, aming Panginoong Diyos. And so, we are grateful, we are thankful, we want to worship you, we want to honor you, and we want to bring you back the highest glory and praise possible. And so sa mga panahon ito, Panginoon, ibalik ninyo ang aming atensyon sa inyo. Tulungan ninyo, Panginoon, na kayo ang makita namin bilang our true source of hope more than anything or anyone else. And you bless your word as you speak to us, as you encourage us to look upon you more and to come to trust you more. And para ang aming pananampalataya, ang aming pag-ibig sa inyo ay lalo pang lumalim, pagtibayan niyo po ang inyong mga anak. At tumawag kayo, Panginoon, ng mga taong wala pang totoong pagkakilala sa inyo. Nabili po namin ang panahon ito sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Marami pong passages sa Bible na nagsasabi na ang Diyos ang ating pag-asa. At isa po sa mga marahil ay pamilyar na talata sa karamihan is found in Romans chapter 15 and in verse number 13, if you will turn with me there. Tingnan po natin ang talatang ito sapagkat directly binabanggit kung sino ang Diyos. Romans chapter 15, verse number 13. And it says, Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope
through the power of the Holy Ghost. Now, ang talata po iyan ay ibinigay pagkatapos ng iba pang maraming mga talata, lalo na mga Old Testament passages na nagbabanggit patungkol sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Nangangahulugan, alam na ng Diyos ang magaganap at tapat siya sa kanyang mga salita. In fact, kung babasahin po natin ang verse number 3, sabi doon, "For even Christ pleased not Himself." So, our ultimate standard or example para daw gumawa ng kabutihan sa iba, especially we are encouraged in verse number 1, kung tayo malakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mahihina, ang ginamit na halimbawa ay ang Panginoong Jesucristo. Hindi niya piniling lugurin ang kanyang sarili, pero ginanap niya ang kalooban ng Diyos, and so should we. Siya ang batayan. In verse number 7, you would notice, it says, "Wherefore receive ye one another," paano? "As Christ also received us to the glory of God." Again, isineset ang tamang stage sa pagpunta natin sa talata una nating binasa para makita natin na ang tanging pamantayan na dapat nating sundin at maging halimbawa sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang binibigyan diin sa mga talatang ito. Now, if you will notice in verse number 3, gayon din po sa verses 9 to 12, 5 quotations from the Old Testament ang binabanggit. Binabanggit po, for example, from verse number 3, ito po ay kinuha sa Psalm 69:9, especially the second part. Ang verse number 9 ay nanggaling naman sa Psalm 18:49. Ang verse number 10 ay nanggaling sa Deuteronomy 32:43, the first part of that. And then, verse 11 is from Psalm 117, verse number 1. And then, verse number 12 is from Isaiah 11:10. Let's look at that particularly. Sabi sa verse 11. And again, notice, marami nang binanggit na mga talata from the Old Testament. Kaya sabi, and again, praise the Lord, all ye Gentiles, and laud Him, all ye people. In verse 12, and again Isaiah said, there shall be a root of Jesse, and he that shall rise to reign over the Gentiles, in him shall the Gentiles trust. Binabanggit the root of Jesse. It's a figurative term for the Messiah. Ibig sabihin, dito pinapakita sa atin gaano kahalaga ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako in the Old Testament. Ang kabutihan at katapatan at ang pagiging maalam ng Diyos sa lahat, hina-highlight. And notice, pag pumunta tuloy tayo sa verse number 13, makikita natin hopefully ang connection. In this passage, we will notice at least 3 things. First of all, the character of God. Secondly, the action of God. And thirdly, the effect of God's action to God's people. Unang-una, pansinin po natin ang katangian ng Diyos, the character of God. Verse 13 begins, now the God of hope. Ito ay direct statement patungkol sa kung sino ang Diyos. He's called as the God of hope, ang Diyos ng pag-asa. Siya ang nagbibigay ng pag-asa, siya nag-i-inspire sa atin para patuloy tayong umasa. Why? Sapagkat siya ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng mabuti. Sa Kanya nakasalalay ang lahat. Wala nang iba pa. Kaya, alam nyo, in the Old Testament, naintindihan na nila to. Bagamat we have a fuller revelation because of the New Testament. Pero even in the Old Testament, they knew their hope was in God. For example, Psalm 71, and in verse number 5, ito mga salita, for Thou art my hope, O Lord God. Masasabi mo ba yan ngayon? Na kayo, Panginoon, ang aking pag-asa. Meron ka bang personal
at malalim na kaugnay sa Kanya para magkaroon ka ng ganung malaking pag-asa. Kailangan natin ng isang personal na kaugnayan sa Diyos para maranasan natin yung totoong pag-asa sa Diyos. Sabi niya, Thou art my trust from my youth. Habang iniisip ko to, napakasarap kapag ang isang tao mula sa kanyang kabataan ay nagkaroon ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. So that for the rest of his or her life, ay magpapatuloy siyang lumakad at sumunod sa Diyos. Ito, ikaw ba yan? There's nothing like it. Ang una kong challenge sa ating mga kabataan, what is keeping you from trusting this God? Kung hindi mo pa siya kilala. Some people say, matagal ko nang hinahanap ang Diyos, but why do you continue on not to trust the Lord Jesus Christ? Ba't hindi mo isuko ang lahat ng iyong buong sarili, ng iyong kasalanan, at pangawakan mo ang kanyang pangako ng sino mang lalapit sa kanya ay hindi mapapahiya? Yun ang dahilan kaya siya dumating. Hindi sa pakiramdam, hindi sa ating pagkaunawa, pero ang pagtitiwala sa Diyos na ito. Dumating ka na ba sa ganyang point? Now, of course, hindi pa huhuli ang ating mga mas may edad na, hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Kung hindi mo kilala ang Panginoong Jesucristo, now is the time. Kailan ka lalapit sa Kanya? Yun yung binibigay na katotohanan even in the Old Testament. Kapag ang Diyos ang iyong Panginoon at pinagtitiwalaan sa lahat, mararanasan mo rin ang malapit na kaugnayan sa Kanya. Totoo ba ito? Huwag na tayong makontento sa formalism o yung pamisa-misa nagsasabing, member naman ako ng isang church, dumadalo na ako pero wala kang totoong kaugnayan sa Diyos. No. Marami ito na ang panahon, tinatawag ka ng Diyos na totoong magtiwala at umasa sa Kanya. And this will be an ongoing thing. Hindi yan yung isang bagay nangyari sa'yo and then after that, for 10 years or 20 years, wala ka na ulit pakialam sa Diyos. No. He will change your life. Isa pa, from the Old Testament, Psalm 78:7, that they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Tingnan niyo ang challenge. The whole goal of our lives, bakit tayo nilikha ng Diyos, ay para makilala natin siya. Para kapag nakilala natin siya, ang ating buong tiwala, ang ating buong pag-asa, ang ating buong buhay ay sa Kanya, hindi na sa atin. Magkakaroon ng malaking pagbabago. Have you experienced that? And are you continually experiencing that? Sarap noon kapag ito ay naganap sa atin. Wala nang pagkakataon na pwede kang mahiwalay sa Kanya o makalimutan mo siya. Ayaw mo nang lumayo. Has that truly happened to you? Alam po natin, maraming tao, at kahit sa mga tinuturuan ko rin, they celebrate Christmas, but not because of the meaning of Christmas. Para lang magkaroon ng kasiyahan. Or they celebrate New Year. In fact, mas mahalaga daw sa kanila ang New Year, pero para lang magkaroon ng kasiyahan. And so many people are like that. Wala tayong magawa, edi mag-celebrate tayo. Anong sineselebrate mo? Kung gano'n. Wala. Kapag wala ang Diyos at hindi siya ang iyong pag-asa, subukan mo na lahat. Gumastos ka na ng lahat ng sobra-sobra. Pagkatapos nun, empty pa rin. Wala pa rin. Why? Because our hope is only in God. Siya pa rin ba talaga ang pag-asa mo? O naliis na sa iba? Pasinin niyo po sa Bible, it's like, ang kaibahan is like day and night. Parang yung kaibahan ng gabi at umaga. Bakit? Napakalaking kaibahan. Nung hindi pa daw natin kilala ang Panginoon, ang description sa buhay natin, walang kapag-asa. Remember Ephesians chapter 2, verse number 12? Paalala po sa ating at dapat binabalik-balikan natin yun. Bakit? Sabi, that at that time, ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise,
having no hope and without God in the world. Papansin niyo po, synonymous yun. Without Christ, without God. At dahil wala si Kristo sa'yo, wala kang Diyos. At dahil wala kang Diyos, automatically, wala kang pag-asa. Saan mo hahanapin ang pag-asa? Sa positive thinking? O yung pag-meditate mo na, magiging magandang taon to. O yung mga feng shui o yung mga panghuhula? Hindi eh. Because He is the God of hope. Which brings us to the point na kung tayo ay kinilos ng Diyos at kung siya ay nasa atin, hindi ba dapat ang Kristiyano ay punong-puno ng pag-asa dahil sa buhay na Diyos? Do you have that great hope in God? Nakakalungkot kapag yung mga nagpa-profess na Christians ang nag-post sa social media na walang kapag-asa. Para mo na rin sinabi na parang kang walang Diyos. Ganun ba yun? Of course not. Di ba? Kailangan maging totoo siya sa buhay natin para maranasan natin yung totoong pag-asa. And may this be, again, a reminder and challenge to us. Kung tayo yung tinubos ng Panginoon at tayo yung may pag-asa, sino sa palagay nyo ang ine-expect ng Diyos na magdala sa mga tao ng mabuting balita ng kaligtasan para sila rin ay magkaroon ng pag-asa? Marahil nakalimutan na natin ang dati nating kalagayan. Pwedeng hindi tayo kinatagpo ng Panginoon, pwedeng ligaw pa rin tayo at mapapahama. Sino ginamit ng Panginoon para dali ng mabuting balita? May instrumento siyang ginamit. Tanong, nakalimutan na ba natin na kahit maging maganda ang 2021 sa mga tao, pero kung wala silang Panginoon Jesucristo sa kanilang buhay, mapapahamak pa rin sila. Still without hope. Marami sa atin kinalimutan na natin yun so that we do not have the urgency, we do not have that sense of desire to tell people about the Savior. Hindi natin pwedeng sa atin lang. Kaya pa hindi tayo kinukuha ng Panginoon because He wants to use us in this great way. Hindi makukuha sa greetings, yan. May you have a blessed and fun, prosperous New Year. Amen. How can it be blessed and prosperous without God? Tandaan po natin mga kapatid, if we have not done that or thought about it for a long time, something is wrong. Nakalimutan natin yung pag-asa na meron tayo na kailangan ng karamihan. The Lord must challenge us and bring us to action. So that's the first point. Pasingin niyo ang focus sa Diyos. Now, the God of hope. Anong ginawa ng Diyos? The action of God. Sabi, now the God of hope fill you. Dahil ang Diyos ang kumikilos, hindi pa konti-konti lang, hindi tinatawag nating circles o papatak-patak lang. Ang Diyos masagana pag nagbigay. Talaga namang umaapaw. At malalaman mo, kumilos ang Diyos sa'yo, you will never be the same again. Kung nabubuhay tayo ng okay lang, paminsan-minsan, kung may salita tayo ng Diyos o wala, ang buhay natin parang paggewang-gewang, tapos ayos lang kung nasusunod natin ng Diyos o hindi. Can never be kung ang Diyos ay kumilos because He will work in us to the fullest. Sabi dyan, He is the God of hope. Wala nang ibang Diyos na kagaya niya. It tells us of the graciousness of God. Mabuti ang Diyos, mapiyaya ng Diyos. Hindi niya tayo tinipid. Binuhos niya ang kanyang biyaya. Gusto niya na magkaroon tayo ng higit pa sa kaya nating ma-produce o kahit sino man, siya lang ang makapagbibigay nito. Ano yun? Ano yung kanyang pinunok sa atin? Now the God of hope fill you with all joy. Hindi yung momentary happiness na pagkatapos ng putukan, tapos na rin ang kasiyahan. Hindi ganon. Yeah? O pag dumating ang problema, bagsak ka na naman, wala ka na naman pag-asa. Hindi eh. Gusto ng Diyos, punuin tayo ng kanyang kaligayahan, which fills every fiber of our being, yung buong pagkatao natin, which only He can do. Tandaan niyo po, gaano kahalaga ito? Yung joy
yung kaligayahan natin, joy motivates us in our action, service, and worship. Again, joy motivates us in our action, service, and worship. Kapag wala kang kaligayahang ito ng Diyos, you will not desire Him when you wake up in the morning. You will not desire to read His Word or to listen to Him. Pag wala kang kaligayahan ng Diyos, kontento ka kahit wala kang ginagawa para sundin ang Kanyang utos. Apektado lahat yan. At marahil yun ang nawawala sa karamihan. That's why many are more content, of course, depending on the circumstances. Pero sometimes, sa tagal ng panahon, na content na tayo, malayo ang puso natin sa Diyos. In fact, sabi nga natin, the pandemic has actually revealed many things. Either it strengthened your faith in God, na mas gusto mo siyang hanapin at pakinggan dahil marami kang panahon, o lalo ka ng lamig, so that ipinagpalit mo na siya sa marami. For many, it has already become an excuse. May pandemic sa bahay na lang kami. But they don't seek God anymore. Kaya ba yun? See? Pinapaalala lang tayo, kailangan sa Diyos nang gagaling yung kaligayahan ito. This cannot be man-made. Sapagkat alam natin, yung kasiyang binibigay ng tao, pansamantala lang. It will never, ever last. Tingnan niyo yung kaibahan sa 1 Peter 1:8. Kapag ang Diyos daw ay kumilos, may magbabago sa atin. Ano yung sabi sa 1 Peter 1:8? Whom, having not seen, He loved. Hindi naman natin nakita ang Panginoong Kristo face to face. But why do we love Him? Because we've experienced His love. We love Him because He first loved us. Yun eh. Sabi pa, in whom though now ye see Him not, yet believing. Why do we believe in Him? Binigyan tayo ng Diyos ng ganung pagkilala at pananampalataya sa Kanya. You rejoice with joy unspeakable and full of glory. Yun ang kasiyahan ng totoong tinubos ng Panginoon. Hindi sa kung ano pa mang bagay at hindi natin kayang palitan ng kahit ano yun. Ito daw yung kaligayahan sa Diyos lang pwedeng manggaling. During old times, sa mga naka-experience sa inyo, sa mga kababayan, naglalagay sila sa slum book. Gusto pa yun nun, what is love? Sabihin nila, love is a many splendored thing. Makaisip na lang kung ano yun. Parang ganun How do you know you're in love? You just know it. Nangyayari yan. Ibinibigay ng Diyos. When you see someone, and then you say, Lord, siyan ba yan? Papaalam ng Diyos yan. Lalo na pagdating sa Diyos. You might not be able to explain it clearly, pero alam mo may naganap. Kasi dumating siya sa buhay mo. See? That's the difference God makes in the lives of His people. Sino pa ba yung totoong minamahal natin? At gaano pa ba natin siya totoong minamahal? Kung natin ngayon maraming bagay ang pumalit sa ating Diyos. Alam niyo rin ng John 15:11. Sabi ng Panginoon, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Nakita niyo yan? Yung connection. Yung kaligayahan ng Panginoong Jesucristo ay binibigay niya sa kanyang mga tagasunod at mananatili, hindi nawawala, nakabase sa sitwasyon, hindi. At ang sabi doon, yung kaligayahang ibinibigay niya na nagiging sa atin din, ay nagiging lubos, nagiging puspos. Sa kanya galing See? Imposible na magkaroon ka ng totoong kalagayan nang wala ang Panginoong Jesucristo at hindi siya ang hinahanap mo sa iyong buhay. That's impossible. So, again, makita natin ang kasaganahan ng Diyos sa kanyang biyaya at pag-ibig. Sapagkat hindi lang niya gustong maranasan natin ito, but He wants us to experience this fully and holy. At nakita niyo ba yung connection? Sabi niya,
These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you. Ang isang kaligayahan ng isang anak ng Diyos ay kapag kinakatagpo siya ng Panginoon. Kapag nagiging personal ang Diyos sa buhay natin at gustong-gusto natin na makinig sa Kanya. Habang binubuksan natin ang Kanyang salita, habang nangungusap siya sa atin personally, there's nothing to compare with that. Ang sarap kapag kinakausap tayo ng Diyos. At pwede rin gamitin ng Diyos ang Kanyang mga lingkod para ang Kanyang salita ay dumating sa atin, pero siya ang maririnig natin. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang kaligayahan ito sa salita ng Diyos. Mark this. Kapag tayo dumating sa panahon, masyado ka na nabubugnot, o masyado ka ng pakiramdam mo, napakababa ng tingin mo sa lahat, para bang masyado kang nakikita mo lahat ng negativity, one thing is sure, lumalayo tayo sa ating ugnayan sa Diyos, sa Kanyang mga salita. Wala ka nang gana sa Kanyang mga salita. Because if we truly desire that, and once na naranasan natin, ang puso natin ang lalamig, babalik at babalik tayo sa Panginoon. Siya agad ang ating lalapitan. Hindi pwedeng ihiwalay ang ating kaligayahan sa mga salita ng Diyos. Sa Kanya nagaling yan. Okay? And then, notice, hindi lang na tayo pinupuspos ng kaligayahan, pero pati ng kapayapaan. Now the God of hope fill you with all joy and peace. Bakit maraming tao? Para bang hindi na nila alam ang gagawin during the last year? Again, kailangan natin ng wisdom ng Panginoon. Ang Panginoon din na nagsabi in John 14:27, Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Hindi kayang ibigay ng kahit sino yan. Hindi tatagal. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Again, for Christians only. Ang nakakaranas ng totoong kapayapaan in the midst of trouble, hindi ibig sabihin wala kang problema. It's just that alam mo kung kanino ilalagak ang iyong mga suliranin sa Diyos. Hindi ito alam ng mundo at hindi pwedeng maranasan ng mundo. Kailangan ito ay ibinibigay ng Panginoon at ibinibigay niya ito sa kanyang mga anak. Do you have not just the joy, but the perfect peace of God? Now, ano man ang mangyari kapag meron tayong kaligayahan ng Diyos at kapayapaan ito, hindi tayo madaling ma-shake o maratal. Bakit? Alam natin kung kanino tayo lalapit, kung kanino tayo magaling. May COVID-19 man o wala, alam natin kung kanino tayo lalapit. Ano man ang maganap sa buhay natin, magbago man ang panahon. Diba? Yung description sa Isaiah na ano man ang mangyari, ma-shake man lahat yan. Ang Diyos pa rin. We can learn to trust God and you can experience that calm and peace. And it will flow from inside and out. Again, hindi kayang i-produce ng tao. Ang Diyos lang ang pwedeng magbigay. Pero paano ito dumarating? Again, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Again, this is a gift from God. Alam natin, Ephesians 2:8, ang pananampalataya kaloob ng Diyos. We do not naturally believe in God. Pero kapag kumilos siya sa buhay natin, gusto mong maniwala, pinapalitan niya yung unbelief ng faith. And we learn to believe and trust in Him. And the effect of believing this great God is that we will have His joy and His peace. So, the character of God actually dictates the actions of God. Kung sino siya, yun ang nagiging dahilan ng kanyang mga ginagawa.
Pero may epekto ito para sa bayan ng Diyos. The effect on God's people. Kapag naranasan daw natin na sa Diyos magtiwala, tumingin, anong mangyayari? That ye may abound in hope. Ang magiging pag-asa daw natin ay magiging matibay, magiging masagana, magiging totoo. And this is a blessed cycle. Bakit? Gusto ng Diyos na bigyan tayo ng pag-asa, kaya binibigyan niya tayo ng kaligayahan at kapayapaan na nagmumula sa Kanya para lalo tayong maniwala at sumampalataya sa Kanya. And then, we experience that great hope. So the point is here. Ano dapat gawin ng isang Christian? Imbis na mag-focus tayo sa sana mas marami kong kasiyahan, sana mas marami kong kapayapaan. No, we must focus in trusting in this great God. Siya ang nagbibigay eh. Di ba? Kapag naranasan natin ang Diyos sa buhay natin at nakilala natin siya in a greater way, it will come. Siya ang gumagawa. Ibibigay din niya yun. Pero kailangan sa Kanya tayo bumalik. Just like, for example, if you want this new year to be prosperous, hindi naman ibig sabihin ang hinahanap mo yung mga bagay-bagay eh. Ang hinahanap mo, ang Diyos na pwedeng magkaloob ng pagpapala. Same thing. Paano ulit dumarating? Lest we think may part tayo eh. Ibinalik na naman tayo sa Diyos. Again, magandang, siguro ito yung natin nakakabisado if you have not memorized verse 13 yet. Sabi, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that ye may abound in hope. How? Through the power of the Holy Ghost. Sa Diyos muli ang papuri. Sa kapangyarihan lang ng Espiritu Santo magaganap ang mga bagay na ito. Nangangahulugan, we cannot rely on our strength. Hindi natin pwedeng pagtiwalaan yung alam na natin o yung matagal na natin mga ginawa na mukhang effective noon. It is only through the mighty power of the Holy Spirit that we will have this hope. Again, Ephesians chapter 1 verses 13 and 14. In fact, we can begin at verse number 12. Tingnan niyo po, Ephesians 1:12. Ito ang encouragement sa atin. That we should be to the praise of His glory who first trusted in Christ. Kung kasama ka sa sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, you will begin to understand ang buhay natin ay para dapat sa Kanyang kapurihan, hindi para sa ating sarili. And then, sabi sa 13, in whom ye also trusted. Paano tayo sumampalataya? After that, ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Kaya kailangan ang ebanghelyo ay maipangaral sapagkat ito ang instrument na ginagamit ng Diyos para tayo makapakinig ng katotohanan at bigyan tayo ng buhay at pananampalataya sa Kanya. Let's proclaim His gospel. Sabi doon, in whom also after ye believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Siyang ating guarantee na ang sinimulan ng Diyos, tatapusin niya. Siya daw ang ating parang earnest or down payment. Walang sinimulan ng Diyos na hindi niya tinatapos. And so kung tinubos tayo ng Panginoon, lulubusin niya yun. Hanggang makasama natin siya. Ano man ang daanan natin, sigurado, itutuloy ng Panginoon na samahan tayo at iligtas tayo at bigyan tayo ng tagumpay. Paano tayo mawawala ng pag-asa kung gano'n? We have a great hope in our great God. So remember, the Holy Spirit empowers our ministry. He strengthens our faith, and He gives the peace and joy that overflows in hope. Ulitin ko yan. The Holy Spirit empowers ministry. Kung gagamitin tayo ng Panginoon, kailangan, it must be through the power of the Holy Spirit. Kung patatatagin niya ang ating pananampalataya, He strengthens our faith, it must come
from the power of the Holy Spirit. And then we will experience the peace and joy that overflows in hope. Nakuha niyo? Again, going back to God. We cannot do anything on our own. John 15:5, apart from me, you can do nothing. Pag wala ang Diyos, hindi ang pagkilos ng Diyos, sayang lahat. Mapasin nyo, no? It is really the Trinity at work. The God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, they work in us. Gusto tayong bigyan ng Panginoon ng malaking pag-asa sa Kanya. Binabalik yung ating focus sa Diyos. Alam nyo, I was thinking of Romans 15:13. Malaking pagpapaalala ang talatang ito sa lahat sa atin. Bakit? Of course, lahat tayo gusto natin bagong taon, we must do more. At hindi masama kung meron tayong New Year's resolution. Ang problema ganito, baka maisip natin, sa atin ang gagaling yung pagdedesisyon, yung pagpaplano, yung kalakasan at panawagan. Hindi po. Wala mangyayari sa ating New Year's resolution kung hindi ito galing sa Diyos. Alisin tayo ng Panginoon doon sa danger of self-sufficiency o the danger na tayo ang kumikilos para maging maayos ang ating 2021. Ibinabalik tayo ng Panginoon, anumang magaganap sa atin must come from the working and power of God. Anong challenge? That's why we need to seek God more. That's why we need to seek His working in our lives. Yung pagkilos niya, yung kanyang kapangyarihan sa bawat araw ng ating buhay. Napakasarap kapag yun ang naganap. And then, ibigyan niya tayo ng kakayanan na magampanan yung kanyang iniuutos sa atin. That's the blessing of this passage in Romans 15:13. Ang Diyos ang gagawa sa buhay natin. Let's learn to trust Him. Just a few more verses. 2 Thessalonians 2:16 and 17 reminds us. Ano to? 2 Thessalonians 2:16 and 17. Now our Lord Jesus Christ Himself and God, even our Father, which hath loved us and hath given us everlasting consolation and good hope through grace. Biyaya ng Diyos sa atin yan na magkaroon tayo ng malaking pag-asa. Comfort your hearts and establish you in every good word and work. Tingnan nyo, pinapatatag tayo ng Diyos sa bawat mabuting salita at sa bawat mabuting gawa. Sa Kanya nagmumula yan. 1 Peter 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ang kapanganakan muli, nagmumula sa Diyos. At kung ipinanganak ang muli, nangangulugan, nagkaroon ka lang ng pag-asa dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, meron tayong pag-asa na hindi na mawawala. Sabi sa verse 21 of that passage, who by Him do believe in God, that raised Him up from the dead, and gave Him glory. Why? That your faith and hope might be in God. Yun! Malaking pagbabago na ginagawa ng Diyos sa mga Christians is that inililipat niya yung ating pagtitiwala sa ating sarili o sa iba patungo sa Kanya. Salamat sa Panginoon sa Kanyang ginawa para sa atin. Familiar sa inyo Colossians 1:27. Christ in you, the hope of glory. Yun ang tunay na pag-asa. Pag ang Panginoong Jesucristo nasa atin, siya ang totoong pag-asa natin. Hindi lang sa buhay na ito, pati sa buhay na walang hanggan. At yun ang totoong pag-asa. Don't just hope for the new year. Hope. Dapat may pag-asa tayo ngayon hanggang sa walang hanggan.
It can only happen if Christ is in us. He is the hope, glory. And so I end with Psalm 146:5. Gaano daw kamapalad ang mga taong may tiwala sa Diyos? Psalm 146:5. Happy is he that hath the God of Jacob for his help. Ang totoong kasiyahan, hindi sa Happy New Year, but this is in God. Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. We can truly have a blessed and prosperous and happy New Year kung ang Panginoong Kristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas, kung ang Diyos ang may-ari ng ating buhay at siya ang nasusunod sa atin. If we are empowered by the Holy Spirit, we can truly experience that. At punong-puno tayo ng pag-asa, mga kapatid, sa taong ito. Bakit? Meron tayong Diyos sa buhay. At siya ang patuloy kumikilos sa atin. At sana wag natin ipagdamot ang mensaheng iyon. Sabihin din natin sa marami para sila rin ay magkaroon ng totoong pag-asa sa Diyos na buhay na ito. May we find ourselves happy and hopeful in the great God of the Bible. Naway, pagpalain tayo ng Panginoon for this year.